Hello Idol Mark. Ito na po ang part 10 ng aking secret files. Bago sumapit ang hapon ay dinala ko ang aking anak sa bahay nila Bainan. Nag-text, kasi ito at humiling na hiramin daw muna nila ang kanilang apo. Pagkatapos ay tumulak na ako sa hospital kung saan sasanduan ko ang aking asawa. Sumama din ang aking hipag. Habang nasa kotse ay parang kami ang magkasintahan. Di ko mapigilan si Kat sa paglamang sa akin. Pinabayaan ko na lamang siya sa ginagawa dahil alam kong masaya din siya noong araw na iyon. Di ko naiwasang may tanong kung nanliligaw pa rin ba yung lalaking nakita ko dati. Si Kuya O, nagseselos hehe, wika ng aking hipag. Ako, magseselos? Haha, sagot ko sa kanya. Kunyari ka pa kuya. Hihihi, balik naman niya. Love mo ba ako kuya? Seryoso nitong tanong, pero bahagya siyang nangingiti habang naghihintay sa isasagot ko. Oo naman, paborito kitang hipag sagot ko sabay tapik sa hita niya, tumigil ka nga dyan. Ako lang naman ang kapatid na babae ni ate malamang ako lang hipag mo. Hihihi, wika ni Kat. Pinaliwanag ko din noong time na yon na iba ang love ko sa asawa ko syempre at sa kanya. Pero pahabol kong sinabi na patas sila pagdating sa sex. Oo, magseselos ako kako kung may iba nang makakatikim sa pepe niya. Kinurot ako ni Catherine sa tagiliran. For the meantime kuya sayo lang ito, malambing na sagot ni hipag sa akin sabay hipo sa kanyang harapan. Sinabi din niya na syempre dadating din ang araw na posible ay mag-aasawa na din siya. Pero malay ko daw kung kontento na siya sa akin at hindi na siya humanap ng iba. Nakakataba ng puso ang mga sinabi ni Kat. Napakakulay ng kwentuhan namin ng oras. Na yun hanggang nakarating na kami sa hospital at naghihintay na si Mrs. sa lobby. Hi babes, bati nito. O lipat na sis hehe, dugtong pa ni Mrs. Pinalipat ni Angel ang kapatid sa likuran ng upuan. Sumunod naman si Hipag sa utos ng ate. Lumabas kami ng compound ng hospital at na-stuck sa traffic. Oh how's your day guys? Tanong ng aking asawa, tumingin muna ako sa kanya bago sumagot. Ngunit bago pa ako makapagsalita ay nauna na si Kat, it was great ate, masayang sabi ni Hipag, aba, at mukhang sulit ang permit nyo ha, seryosong sabi ni Mrs. Napatawang aso lamang ako at tumingin sa rear view mirror. Nagtama naman ang mga mata namin ni Hipag at kinindatan niya ako. Hindi na nagtanong si Angel ng mga detalye at kung may penetration ba na naganap. Basta alam niyang napaligaya ko ang kanyang kapatid. May tiwala naman sa akin si Mrs. kahit paano. Tila lalong sumisikip ang traffic at nagyaya na lamang ang aking asawa sa madadaanan naming mall. Alam naman niyang nasa mga bainan ko ang bata. Kaya okay lang na dumaan muna sa mall upang kumain. Date ba ito, Tay? Birong tanong ni Kat. Zay, sambit naman ni Mrs. Noon pa mang nanliligaw pa lang ako sa aking asawa ay lagi na rin nasasama si Catherine sa aming mga date. Hindi ko papansin ang aking hipag ngayon sa kanyang angking alindog. Minsan nga ay nanood pa. Kami ng sine na kasama siya. Naglamasan kami sa loob ng sinehan habang katabi ni Mrs. si hipag sa loob ng sinehan. Hindi ko alam kung noong time na yon ay open na sa pagtuturo about sex ang aking misis sa kanyang kapatid. Nakarating kami sa mall matapos ang kalahating oras. Sobrang traffic ay nakaramdam na rin ako ng gutom. Habang naglalakad patungo sa kakainan namin ay magka-hold ng hands kami ni misis. Gusto sanang hawakan din si hipag ngunit alam kung di pwede at baka may makakita pa sa amin. Gusto ko sanang ipagyabang sa mga tao ng aking itong dalawang babaeng ito. Sa Shakey's kami napunta at umorder na kami ng pagkain. Nagpaalam muna si Mrs. na magbabanyo habang hinihintay pa ang order. Naiwan kami sa table ni Hipag at may lumapit sa aming isang babae. Si Karina pala ito. Second time ko na makita si Karina. Naalala ko noong sila ay estudyante pa lamang na nag-o-overnight din kila Katkong. May project sila. Ngayon naman ay magkasama pa rin sila sa hospital bilang nurse. Di ko namukha ng kaibigan ni Hipag. Tila nag-evolve na rin ito. Gumanda na rin ang kanyang katawan. Napatitig naman ako sa mga didi nito habang nagkukumustahan sila ni Hipag. Sinipa ako ni Kat sa ilalim ng
mesa nang makita niya akong nakatingin sa didi ng kaibigan. Siya na ba BF mo Kat? Biro ni Karina, oo bakit? Inggit ka no, balik ni Kat at nagtawanan sila. Feeling ko ay BF nga ako ni Kat that time. Bumalik naman si Mrs. galing CR at umupo. Sa table namin, eto naman ang asawa ng BF ko, hahaha, natatawang sabi ni Hipag sa kaibigan, Hi Karina, kumusta ni Mrs. sa kaibigan ni Kat? Niyaya ni Mrs. na sumalo na sa aming lamesa ngunit may kasama pala ito at nagpaalam na rin na babalik na sa mesa nila. Masaya kaming naghapunan. Nagkwentuhan na parang magkakaibigan at nagtawanan. Nag-text si Bainan sa aking asawa at tinatanong kung uuwi na daw ba kami. Nagpapakuha daw kasi ng gamit ng bata at gusto daw na doon muna matulog. Umuwi kaming nagmamadali dahil may duty. Nasikat noong gabing iyon. Kumuha kami ng gamit ng aming anak at dinala namin ni Kat. Naiwan na si Mrs. dahil maliligo pa daw siya. Si Kat naman ay may kukuhanin din sa bahay nila. Sa kotse ay hinawakan ko ang mga malambot na kamay ng aking hipag. O bakit kuya? Tanong nito, wala lang, di kasi kita mahawakan kanina sa mall. Dito na lang, malambing kong tugon. Namula si hipag sa aking sinabi. Sinabi ko din sa kanya na di lang naman sex ang habol ko sa kanya. Deserved din kako niya na. Lambingin. Hinalikan niya ako sa pisngi pagkatapos kong magsalita. Matapos kilabainan ay bumalik na kami sa kondo. Naabutan naming nanunood na si Mrs. ng TV, di ka pa ba maliligo sis? Tanong ni Mrs. sa kapatid. Maaga pa naman, sagot nito, sasabay nga pala ako kay Karina ngayon. Wag mo na ako ihatid kuya dito ka na kay ate hehe, dugtong nito. Humiga muna si Catherine sa hita ng kanyang ate at ako naman sa isang gilid ni Mrs. Hinaplos ni Angel ang tiyan ni Hipag na parang naglalambing din. Dito ay inopen na muli ni Mrs. ang tungkol sa ginawa namin kanina, how was it sis? Tanong nito, it was so good ate, sagot nito, baka naman pinasok ito ha? Sabay hawak ni Mrs. sa pepe ni Kat, hihihi ate talaga. Hindi naman, nabitin nga ako eh. Pero okay na rin kasi nagkum naman ako sa kakakain ni Kuya Bug sa pepe ko, masayang wika ni Hipag. Di ko na malayang naidlip pala ako sa tabi ni Mrs. Naramdaman ko na lang na bumangon na si Hipag at maliligo na daw siya. Niyaya pa, ni Angel ang kapatid kung gustong makipag-threesome. Subalit tumanggi na si Kat at tumingin sa oras, mail late na daw siya. Alam ko na kaya tumanggi si Kat ay dahil nakaisa na siya kaninang umaga. Pumasok na sa banyo ang aking Hipag at naiwan kami ni Mrs. sa sofa. Tumingin sa akin si Angel at walang ano-ano ay siniil niya ako ng halik. Nalibugan yata si Mrs. sa kwentuhan nila ni Kat kanina. Sinabayan ko naman ang gusto ng aking asawa, quickie lang babes, pagod na din ako eh, gusto ko lang matikman ang pogi kong asawa, lamang ni Angel sabay hubad ng shorts nito. Noon din ay ipinasok ko na ang aking ari sa basa na palang pepe ng aking asawa. Habang naliligo ang aking Hipag ay nagkakantutan kami ni Mrs. sa sala, nakailang kajot pa ako sa aming dog style ay nilabasa na din ako. Sakto namang lumabas si Kat sa CR at nakita kami ng ate niya na nagpapahinga sa sofa. Wala kaming suot pang ibaba at napansin ito ni Hipag. Wow Tay ang bilis ha. May lakad, nagmamadali. Hihihi, biro ni Hipag, di nyo naman sinabi na quickie lang pala gagawin nak isali sana ko, daya mo ate. Tila nagseselos na wika ni Hipag sa ate niya. Nagtawanan lang kami ni Mrs. sa mga reaksyon ni Kat at tuluyan na siyang nagbihis ng uniform. Doon na din nagbihis sa aming harapan si Hipag at tila nang aakit pa na kumikendeng habang nagbibihis. Hinawakan muli ni Mrs. ang aking ari na tumigas dahil sa ginagawang pagkendeng ni Kat. Sis gusto mo ba nito? Tanong ni Angel habang hawak ang aking ari. Nako ate daya mo eh, mail late na ako, sagot ni Kat. Ate dapat bukas pwede kami mag-sex ni kuya ha, dagdag pa ni Hipag. Pag-iisipan ko, sagot ni Mrs. Napangiti ako sa sagot ni Mrs. Alam ko naman na ang pag-iisipan ko na salita ay malamang sa oo, ito. Nagpaalam si Kat at nasa ibaba na daw ang kaibigang si Karina. Humalik ito sa ate at sa akin bago umalis. Wala nang pagbawal si Mrs. that time kasi.
Wala naman ang anak namin nung gabing iyon, bye sis. Bye kuya, sabay kiss at hawak naman sa aking ari bago umalis. Napakapilya talaga ng aking hipag. Pagkalabas ni Kat sa aming unit ay naramdamang kong humihigpit ang hawak ni Mrs. sa aking ari. Yumuko siya at isinubong bigla ang aking tarugo. Ilang saglit ay tumingin sa akin si Mrs. Babe isa pa, hiling ni Angel sa akin. Tumango naman ako at nagpaubaya. Ngunit humiga si Mrs. na tila nagsasabi na ako daw sa ibabaw. Pumayo naman ako dahil alam kong pagod siya sa trabaho. Umibabaw ako sa malambot na katawan ng aking asawa. Dinama ko ang malalaking didi niya habang sinisil ng halik sa leeg. Dahan-dahan kong ipinasok muli ang aking sandata sa maputing hiyas ni Mrs. Oh shit, napakasarap mo talaga babes, ungol ni Angel. Pinag-ekis naman ni Mrs. ang kanyang mga binti sa aking likuran. Gustong-gusto namin ang ganong posisyon dahil sagad na sagad ang aking itit sa kanyang kepyas. Matapos, halikan ay lumilipat naman ako sa mga labi ng aking asawa, pagkatapos ay sa mga suso naman niya. Salaitan kong ginagawa ito habang kumakantot. Gusto kong paligayahing husto si Mrs. Noong gabing iyon para pumayag siya na mag-sex naman kami ni Kat bukas. Naisip ko ang gagawin, babe lapit na ko, ungol ni Angel. Nang marinig ko ito ay hinugot ko ang aking ari. Bumaba sa kanyang kepyas at sinipsip ko ito. Dinilaan ko ang mga makinis na singit ni Angel at sinipsip kong muli ang kanyang hiyas. Maya-maya pa ay inipit na naman ni Mrs. ang aking ulo at tuluyan na siyang labasan. Sininsam ko lahat ang mga inilabas niya. Nanginginig pa si Mrs. at namimilipit sa sarap na nararamdaman. Parang come-in-mouth ito na female version. Matapos makarecover ay di naman nagpatalo ang aking asawa. Chinupa niya ako hanggang sa ako ay labasan. Nilunok din niya ang aking mga katas. Nakatulog kami sa sala at doon na inabutan ng umaga. Nagising ako ng mga 7 o'clock ng umaga dahil sa ingay ng katok sa aming pinto. Dali-dali akong nagbihis at pati si Mrs. naman ay pinag-ayos ko sabay tungo niya sa kwarto. Tumungo ako sa pintuan upang buksan ang kumakatok.